Pagkikita ng Vice Chairman ng CPC Central Military Commission at ng US National Security Advisor, nagpapahiwatig umano sa pagnanais ng China na makipagmabutihan na sa Amerika. Ano-ano nga ba ang napag-usapan nila at bakit nga ba nagkaroon ng malaking pagbabago sa kung papaano tumanggap ng matataas na opisyal mula sa US ang general ng mga Chino? Kung mapapansin kasi natin kadalasan, kapag mataas na opisyal ng sandatahan ng China ang humaharap sa matataas na opisyal ng Estados Unidos, ay kadalasang seryoso at matikas ang postura ng mga ito. Subalit sa pagkakataong ito, ang kanilang general ay tila nakainom lang at nagpakita ng ngiting aso. Pero ano nga ba ang nasa likod ng nakakaintrigang ngiti na ito? Minamaliit na nga lang kaya nila ang mga Amerikano? O isa lamang itong estratehiya upang iparamdam sa US na mas bukas sila ngayon sa pakikipagkaibigan sa kanila? Ayon kay Katsuhi Nakazawa, isang senior staff at editorial writer sa Nikkei Asia mula sa Tokyo, na dati ring correspondent at bureau chief sa China na tumanggap pa ng Von Weda International Journalist Prize noong 2014, ay pangkaraniwan na umano sa mga miyembro ng People's Liberation Army ng China ang pagbibigay ng impresyon na palaging seryoso o nakasimangot kapag nagpapakita sa publiko dahil sa kanilang matinding katapatan sa Communist Party. Gayunpaman si General Zhang Yusha umano ay naiiba nang magpakita ito sa US National Security Advisor na si Jake Sullivan noong August 29 sa Beijing, kung saan dito nga ang mataas na opisyal ng militar ng China ay abot tainga umano ang ngiti sa harap ng mga kamera mula sa domestic at foreign media outlets pagkatapos ng kanilang handshake sa simula ng kanilang pag-uusap. Samantala ang US National Security Advisor naman na si Jake Sullivan ay nananatiling seryoso at hindi ngumiti mula sa pakikipagkamay hanggang matapos ang kanilang buong pag-uusap. Ang 3 araw na pagbisita ni Sullivan sa China na nagsimula noong nakaraang August 27 ay naglalaman ng mga pag-uusap sa mga matataas na opisyal ng China kasama na si Xi Jinping at ang pangunahing diplomat nito na si Wang Yi. Gayunpaman ang pag-uusap nila ni Xiang ang maituturing umanong pinakamahalaga dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na may ganitong uri ng pag-uusap sa pagitan ng isang mataas na opisyal ng militar ng China at isang National Security Advisor ng Amerika, dahil ang kapasidad ng isang CMC chairman, bagamat si Xi Jinping ang Commander-in-Chief ng Chinese military, kung sisiklab man ang isang digmaan, ay si Xiang naman ang direktang mag-uutos sa militar bilang general na nangangasiwa sa mga tropang militar nito para sa kalupaan, kung kaya't may malaking papel si Xiang sa mga pagpaplano sakaling hahantong sa labanan ng China laban sa mga Amerikano. At dahil nga sa masumiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay tila natatakot na ang China na tuluyan silang humantong sa isang ganap na gyera, kung kaya't sa kabila ng karaniwang imahe ng mataas na opisyal ng sandatahan ng China na karaniwang nagpapakita ng tikas at seryosong postura, ngayon ay pangising-isi na lang ang mga ito upang ipadama nila na sila ay napaka-friendly na pagdating sa mga Amerikano. Sa katunayan nito lamang September 3 ay nagbigay pugay pa ang China sa mga miyembro ng aircrew ng American Flying Tiger sa isang seremonya bilang paggunita sa pagtatapos ng World War II, kung saan ay ang US ang pinakamalakas na bansa noon ang tumulong sa China sa pananakop ng mga Hapon. Subalit ngayon ang pangarap ng China ay tila sila na ang magsisilbing Hapon sa makabagong panahon dahil sa kanilang pagnanais na makontrol ang Asya laban sa Amerika. Gayunpaman dahil nga alam ng China na hindi pa nila kaya ang US sa panahong ito, ay ginagawa nila ang lahat upang pigilan ang pakikialam ng US sa unti-unti nilang pagpapalawak ng puwersa at impluensya. Kaya't ipinararamdam nila ngayon sa US na wala silang problema sa Amerika, habang ipinagpapatuloy nila ang panghaharas sa iba upang tuluyang makapagpalawak ng puwersa. Gayunpaman ay tila hindi umubra kay Jake Sullivan ang ngiting aso strategy nila, dahil sa kabila ng palakaibigang pagtanggap nito sa US National Security Advisor, ay nanatili lamang itong seryoso sa pakikipag-usap nito sa mga matataas na opisyal ng komunistang partido, at iyan ay dahil malinaw ang pakay ng US sa mga Chino
at iyan ay ang pigilan ng paglawak ng puwersa nito dahil alam nilang magiging banta sila kalaunan laban sa mga Amerikano. Bukod pa riyan ay si Jake Sullivan rin mismo ang isa sa mga nagpapayo sa Pangulo ng US na samahan na sa resupply mission ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. Kaya't hindi uubra kay Jake Sullivan ang paggamit ng China ng taktika ng isang kaibigan. Ayon sa pahayag ng White House ay itinaas ng National Security Advisor ang mga issue tulad ng katatagan sa Taiwan Strait, pangako ng US sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea, suporta ng China para sa baseng pang-industrial na depensa ng Russia at patuloy na pagsisikap na maabot ang isang kasunduan sa tigil putukan sa Gaza. At dito nga ay mapapansin natin na ang issue lamang patungkol sa freedom of navigation sa South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea ang iniha-highlight ng National Security Advisor ayon sa White House. At gaya nga ng sinabi ko noon sa nakaraan nating video, bago pa man bumisita si Jake Sullivan sa China, ay maaaring walang maging bala si Jake Sullivan sa usaping ito matapos na tanggihan ng AFP ang tulong na iniaalok sa atin ng mga Amerikano dahil kung i-highlight pa ni Jake Sullivan ang pangaharas nito sa Pilipinas sa kabila ng pagtanggi ng Pilipinas sa tulong na iniaalok ng US ay magmimistulang pakialamero lamang ang US sa usaping ito. Kung kaya't ang freedom of navigation na lamang ang ini-highlight ng National Security Advisor patungkol sa South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea sa usaping ito. Sa madaling salita ay ang freedom of navigation na lamang sa ngayon ang pinangahawakan ng US upang pigilan ang ginagawang agresyon ng China dahil ang pagiging agresibo nito ay nagbibigay ng pagkabahala sa mundo dahil posibleng madamay sa gulo ang mga kalakal na dumaraan dito. Pero dahil nga tila wala namang plano ang Pilipinas na manindigan laban sa China, ay malinaw na magagawa ng China na ibigay ang freedom of navigation para sa Amerika habang tayo ay patuloy na hinaharas at inaalisan ng karapatan sa ating mga isla. Ayon sa ilang netizens ay nagpapaawa lamang daw ang Pilipinas para maaprubahan ang pondo nito. Gayunpaman kung mauubos na ang ating mga barko dahil sa pambabangga ng mga Chino at tuluyan na tayong mawala ng presensya sa mga natitira pa nating isla at bahura sa rehiyong ito, ay ano pa nga kaya ang magagawa ng ilalabas na pondo? Lalo pa at ang procurement ng mga bagong sandata para sa Pilipinas ay inaabot ng 1 hanggang 5 taon o higit pa. Samantala sa China sa 1 taon lang ay nakapagpuproduce sila ng kahit anong sandata. Kaya't habang lumalakas tayo ay mas lumalakas din ang China. Kaya't hindi lamang sa pondo ay binabase ang diskarte sa pagtatanggol ng ating teritoryo dahil mas importante na sa bawat sitwasyon ay mayroon tayo palaging plano. Gaya sa panahong ito na iniaalok na ng US sa Pilipinas ang pagsama ng kanilang barko na magsisilbi sanang kapupunan ng ating kakulangan laban sa mga Chino at ano't ano man ang kalabasan ng pagsama ng US sa resupply mission ng bansa ay tiyak na napakadaling paghandaan kaysa umasa sa wala at sa planong tila ay walang patutunguhan.